Medyo balikan lang natin itong laboratory number 5, no? Electrical wiring materials and their uses. I am assuming na nagawa niyo na 'to. Kung hindi pa, pwede pa naman ipasa sa Monday, no? So, ang objective nito, pag natapos na yung laboratory activity, dapat familiarize na sa iyo yung iba't ibang klase ng electrical wiring materials at saka yung gamit nito. Bale, last week inuna ko kasi yung ano supply and materials, yung pag-e-estimate. Ma-identify mo at mai-drawing mo yung iba't ibang klase ng wiring materials, ma-realize mo yung kahalagahan ng iba't ibang wiring materials, no? Ito yung mga technical information terms yan. Boxes o yung tinatawag natin mga kahon, ito ay ginagamit bilang junction box. Ginagamit ito sa mga outlet, attachments para sa mga switches. Yung cables naman o yung tinatawag natin kable, ito ay mas malaki kaysa sa mga ordinaryong wire, no? Circuit breaker, kahit sa mga bahay, ito na rin ang ginagamit eh. Ito ay electromechanical device na nagpe-perform ng parehong protective function na tulad ng fuse. So, ang trabaho niya kapareho ng fuse, yun nga lang, hindi siya disposable, no? Pwede mo siya ikasa. At karagdagan dito ay yung mga switch. So, basically, binubuo ito ng mga heat-sensitive bimetallic strip. Dalawang contact at handle na pang-reset. Parang switch, kinakasa mo. Kasi kapag nag-trip yan, ang nangyayari kasi, nalalagay yung switch niyan, toggle switch yan, dun sa gitna. Dun sa nakalagay ay trip. So, kapag may sapat na init, yung strip ay bumubukas. No, depende sa ampere rating niya. Yung mga circuit ay i-spring apart at nagse-separate ng contacts. Yung breaker ay umaakto bilang switch, in the sense na ito ay on at saka nakakapag-off, nakakapag-trip. So ang kaibahan nito sa switch ang kaibahan niya sa switch, meron siyang trip, no? Hindi katulad yung switch, on at saka off lang. Ito meron din itong trip na pwede mong i-reset. So para ma-reset mo ang breaker, yung pinaka-handle niya o yung toggle, yung off position niya, ikasa mo, no? Para ma-move siya sa on position. Ito namang conduit na tinatawag, ito yung mga tubo, conduit pipe nga, no? Ito ay very common sa electrical raceway. Ginagamit ito sa lahat ng uri ng construction. Next, yung fuse. Ito ay overall current protective device na merong circuit na nakabukas yung fusible element. Ito ay maliit na strip ng metal alloy. Ito ay bumubukas at napuputol kapag ito ay may overcurrent sa circuit. Ang fuse ay isang time protective device. Ito ay dapat na ilagay kapag sumabog na, no? Yung mga fuse ay dumarating sa iba't ibang design, rating, at saka shape. Pero basically, ang function nila ay pare-pareho lang. Lighting fixture, ito yung mga electrical device na ginagamit para hawakan yung mga ilaw at saka i-connecta sila sa power supply. Ang iba sa mga lighting fixture ay ginagamit din para ma-adjust yung position ng liwanag, no? Para ma-diffuse or ma-deflect. Uh, sa Tagalog para bumalandra, no? Yung ilaw, mag-deflect yung mga ilaw. At saka nagse-serve din dito na protection sa lamp. Katulad sa mga fluorescent, makikita niyo itong mga ito eh. May isang kwadrado na parehaba, no? Nasa loob 2 o hanggang 3 ilaw. Outlet naman, ito yung sinasaksakan niyo ng mga cellphone niyo para mag-charge, no? So, ang isang point sa wiring system na kung saan ang kuryente ay nakukuhanan ng supply para magamit sa isang mga equipment. So, sa mga iba't ibang mga klase, ito ay dini-define bilang connection point, no?
Ito ay device na dumarating at ito ay device na nagdadala ng kuryente pero hindi nagko-consume ng power. So ang mga electrician ay dapat isinasama ito sa tinuturing natin na non-current consuming switches and similar control devices sa isang wiring system. Kapag nag-e-estimate ka ng cost of installation, ginagamit din ito ng malawakan. Yung mga types ng outlet ay nirerepresenta ng simbolo sa isang electrical plant. Next, yung panel board, ito naman yung single panel o yung group ng panel limits na nakadesign para sa assembly ng form ng single panel. Ito ay nakadesign para magsilbing mounting cabinet o outbox na naka-install sa pinaka-dingding o partition. Ito ay dapat accessible sa harapan lang, no? So in other words, dito naka-install sa panel board yung mga circuit breaker o kaya yung mga fuse. Meron naman tayong tinatawag na raceway. Ano ba itong raceway? Ito yung mga enclosed channel na nakadesenyo para hawakan yung mga wire, cables, busbar, ragdagan pa rito yung function niya para payagan with additional functions, no, na pinapayagan ng PEC. So ang receptacle, ito naman yung contact device na naka-install sa outlet para maikonekta niya yung single attachment plug. Service entrance naman, ito ay dinidefine na bahagi ng supply conductors na naka-extend mula sa street main ducts o transformer sa service ng switchboard ng building supply. Ito ay tumutukoy din sa conductor at equipment na nagde-deliver ng energy mula sa electricity supply system hanggang sa wiring system na sinisilbihan niya, no? So naman mga switches, ito yung mga device na nagbubukas at nagsasara ng circuitry sa isang electrical circuit. Wires, ito yung mga electrical conductor na 8 mm squared o mas maliit pa rito, no? Ito yung mga materials na kailangan, drawing materials, illustration. So, binigay ko na yung isa, no? Panel board. Ito dapat ang itsura ng panel board. Yung sumunod, safety switch. So, nilagay ko na rin yan. Okay, itutuloy nyo na lang, no? Isasend ko yung activity 5 mamaya. Although na-isend ko na ata rin yan. Activity 6. Itong activity 6 ay laboratory activity number 6. Ang pinag-aaralan natin dito ay surface raceway. Yung tinatawag natin na plastic molding. Ang makikita mo rito ay wiring laboratory o wiring practice number 1 to 3, no? Ito yung tinatawagin natin plate number 1, 2, and 3. Mamaya di-discuss ko yan. So, at the end of the laboratory activity, so pag natapos, yung estudyante dapat, ito yung mga matutuklasan nyo sa sarili niyo na kaya nyo, no? Na hindi nyo kaya dati. Na-identify mo yung iba't ibang klase ng wiring materials na kinakailangan para sa bahay mo, no? O house wiring. Makaka-develop ka ng mas malawak na pangunawa pag-aanalisa ng sirkito. Ikaw ay gagamit ng basic electrical at mechanical hand tools ng tama, no? Magagawa mo itong mga bagay na ito na dati mo namang hindi nagagawa. Masusundan mo at maobserbahan mo yung kaligtasan at yung mga pag-iingat sa paggawa mo ng electrical works. Maobserbahan mo yung mabuting gawa, no? Na makakagawian mo at maobserbahan mo yung mabuting paggawa at saka yung teamwork sa grupo ninyo. Makakapag-perform ka ng mga sumusunod na wiring practices. So ito yung plate number 1, plate number 2, plate number 3. Itong una, 2 lamps in series
controlled by single pole switch, and 2 lamps in parallel controlled by single pole switch. Ito kakailanganin niyo na lang ito kapag nag-ano na kayo, no, nag-estimate. Nagamit na kayo ng mga equipment, no? Pero diagramming muna tayo. So, gagawa natin ng diagramming. So, mag-a-add lang ako ng page, no? So, we have 3 kinds or 4 kinds of diagram, no? So, we have 4 kinds of diagramming, ano? Number 1, yung tinatawag natin na one-line diagram. No? Ano ba itong one-line diagram? Ang one-line diagram ay pinakikita lang yung kumbaga dito sa one-line diagram, hindi pinapakita dito yung kabuuan ng circuit, no? Parang it is just only a trace. Ganito ang tsura ng one-line diagram. Example, ito yung panel board, no? Or simply, gawa tayo ng problem. Example, one valve controlled by a single pole switch in one location. So, gawa natin ng diagram, no? One-line diagram. Bali, ito yung panel board mo, no? So, ito yung tinatawag natin na one-line diagram. Sumunod dyan, number 2, yung tinatawag natin na wiring diagram. Or ano pala, schematic diagram pala. Kasama dito yung symbol, syempre. No? Sa schematic diagram, simpleng circuit lang ito para maintindihan nyo. Mamaya, gagawin ko yung isang plates. So, ang tawag dito ay schematic diagram. Yung schematic diagram, mas madaling gawin, tsaka mas detalyado, no? Kesa sa one-line diagram. So, ito yung kaibahan niya sa one-line diagram. Yan. Ito yung source, circuit breaker, may switch. Pag pinindot mo to, iilaw to. Yan yung schematic diagram. Ngayon, yung sumunod ay yung wiring diagram. Ito yung actual kasi dito kung titignan mo yung one-line diagram, hindi siya kahalintulad nitong schematic diagram. No? Pero ina-assume natin na kapag yun nilagay mo yung bulb dito, nilagay mo yung panel board dito, tsaka yung switch dito, sa loob ng conduit na yan, nasusunod dito. Pero yung tinatawag naman natin na wiring diagram, as is, ganitong-ganito itsura, tapos pinapakita yung two-wire. Single phase eh. Kaya dalawang wire, no? Dagdag tayo nilang page yan. So, number 3, we have the wiring diagram. Medyo komplikado to, pero practicein nyo kasi pag sinabi mong wiring diagram, ito mismo yung gagawin niyo sa wiring board nyo, no? Wiring diagram, kaya tinawag na wiring diagram, ito yung i-apply mo sa wiring board mo. Kopyahin lang natin pansamantala ito. Lagay ko lang pansamantala dyan para ang guide ko. So, syempre, gagawa ka pa rin ng source niya, no? Drawing ko rito yung circuit breaker. Medyo matrabahong gawin eh. So, drawing ko dito yung switch, no? Papakita niyo yung splice, no? Ganyan. Okay, class. Yan yung simple na wiring diagram, no? Yan yung gagawin nyo sa mga plates nyo. Tapos susunod sa wiring ay pictorial. Tapos number 4, yung pang-apat, pictorial diagram. Isang plate pa lang ito, no? Halimbawa lang to, saka isang plate lang ito. Pictorial diagram. So, bawat isang execution na ganito o drawing na ganito, ilalagay mo sa isang coupon band, no? Okay, class. Pasensya na kayo sa drawing ko. So, ganito sana mangyayari sa ano nyo, no? Sa plates ninyo. Tapos susunod dun sa plates, yung estimate. Paano pag-i-estimate? I-estimate nyo to.
kung kung ano yung mga materyales na kailangan, magkano magagastos, at saka may clamp 'no, panghawak dito, lalagyan ng clamp dito. Sa ano niyo, sa plyboard ninyo, sa wiring board ninyo, kailangan may clamp yan dito. Estimate yun. Dito kung i-estimate mo yung clamp ilan, 1, 2, 3, 4, 4 na clamp ilalagay mo diyan para hindi siya gumalaw. So, it depends to the consideration na lang ng group 'no, kung papaano, kanino yung susundin. Hindi ko na nilagyan ng wire 'to kasi ipapasok mo naman ito, pasok mo naman yan dito. Lagyan ko ng wire dito. Bale, kanya-kanya na lang yung pagandahan ng drawing dito 'no, kung papaano niyo didiskartehan dito. Ito diskarte ko, eh, kayo ewan ko kung paano diskartehin sa drawing niyo. This is not a two-line diagram 'no, kasi hindi hindi lang kaya nitong nagdo-drawingan ko na lagyan ng kulay ito. Wala siyang fill, eh, wala, hindi puwedeng may fill. Kung may fill sana, puwede. Pero kung gagamitan mo ng Adobe Photoshop yan. So, how many drawings do we have? How many diagrams do we have? So, we have 4 kinds of diagram. One is the one-line diagram, schematic diagram, and the pictorial, ilan ba? One-line diagram, schematic diagram, wiring diagram, and the pictorial diagram. Ayan yung gagawin niyo. Tapos, magdadagdag lang ako ng page. Drawing ko lang yung ano 'no, yung format. So, gagamit kayo ng letter size na Koponban o short kung tawagin. Ito magiging itsura ng ano niya 'no, Koponban niyo. 0.5 inches lahat 'no, dito pa ikot. Tapos, name or year section, yung title ng plate. So, plate number dito, page number 'to na example, 1 over kung ilang page yan, 1/5 halimbawa. So, yan yung format 'no, nung ano niyo gagawin yung so meron tayo dito. So, dito malalagay mo rito yung specification, yung quantity, yung unit ng kailangan mo rito. Kasi estimate mo 'to, eh. Estimate mo yung magagastos mo diyan. So, pang ilang page yun, one line diagram muna. Do-drawing mo muna yung one line diagram dito. Do-drawing mo sa susunod na page, number 2 yung schematic diagram. Yung pangatlong page ay wiring diagram. Yung pang-apat na page ay estimate. Nakabase yung estimate mo sa one line diagram mo. So, may link akong sinend sa inyo sa YouTube kung paano pag-estimate. Hindi ko na isama dun yung clamp, ano? Isama nyo na lang yung clamp. Bahala na kayo magdesisyon kung saan nyo ipupwesto yung clamp base dun sa drawing nyo. So, magpa-xerox kayo ng sukat nung estimate para sa plyboard. Nakita nyo naman gumawa ako ng kwadrado dun. Kaya pag nagpa-xerox kayo, habang ine-estimate nyo, dun nyo na lang i-drawing sa gitna nun, saan nyo i-estimate. Kasi dito sa drawing sa online o sa picture, hindi siya po paparehas dun sa nakasulat dun sa ano, sa sinerox nyo o sa papel niyo. So, pagbasihan nyo na lang yung xerox copy, tapos doon kayo mag-estimate, saka nyo isama dun sa plate. Isasubmit to hard copy, face-to-face tayo. So, dito nyo ngayon ilalagay. Pinakahuli, yung bill of materials nyo. Ilalagay nyo rito yung kung ilan. No? Kung ilan ang mga kailangan, yung specification niya, unit price, amount, yung presyo. Sa pamamagitan nito, malalaman ninyo kung nakakamura kayo o hindi. So, ito yung mga tools na required. So, isa sa mga requirement, habang libritan ko sa actual, ay makita kung sa inyo ay meron ito. So, demerit pag wala bawat wala ay ma-minus ko kahit na perfect yung pagkakagawa din sa
wiring sa board, ima-minus ko siyempre yung sa criteria 'pag wala itong mga ito, holster, tapos tools. Kung naghihiraman, minus din yun. Yun naman hindi mapupunta sa akin, sa inyo din naman yun, iuuwi niyo yun. So, sagutan niyo 'to class, ha. Tapos eto one line diagram ng, 2 wire single 'no, one line diagram. May sample ako dito nung ano 'to, kung paano ginawa yung one line diagram na isa din sa plates na ginawa ko 'no. Ito yung plates, 2 lamps in series controlled by a single pole switch and 2 lamps in parallel controlled by a single pole switch. So, tingnan mo 'to. Ay, iba naman 'to, Parang kapareho lang 'to nung kanina, mas simple lang yung kanina, Pictorial diagram ito 'no. So, yung diagram na 'to, 2 lamps in series controlled by a single pole switch and 2 lamps in parallel controlled by a single pole switch. Schematic diagram ito. So, analyze natin class, 'Pag ito ay in-on ko, iilaw itong dalawang 'to. Class hindi nakakonekta 'to, kasi 'pag nakakonekta may nakalagay na tuldok. So, in this case hindi nakakonekta 'yan. Ito, lagyan ko ng tuldok 'to 'no. Sabihing connected. Lagyan natin ng tuldok yung mga connection. So, 'pag in-on ko 'to, iilaw 'tong dalawang 'to 'no. 'Pag in-on ko 'to, iilaw 'tong dalawang 'to. Okay? 'Pag in-on ko naman 'to, iilaw din 'tong dalawang 'to. Paano yung daloy ng kuryente diyan, pakita natin. So, 'pag in-on ko 'to, dadaloy yung kuryente ng pa-ganito 'no. Galing dito, papasok dito. So, gusto ko sa wiring sa schematic diagram ninyo ipapakita ninyo yung flow ng current 'no, tapos dadaan dito. Mahahati sa dalawang linyang 'to, aakyat yung isa rito, papasok dito 'no, papunta rito. Ngayon, itong kuryente naman na ito na nahati 'di ba? Pagpasok dito umakyat yung isa. Yung nahahating kuryente didiretso dito. So, dumaan dito 'pag gano'n, tapos ito dumaan dito, hahati rito. Hindi, assuming na bukas pa ito 'no, kaya ang kuryente niyan didiretso dito. Walang dadaan na kuryente rito, kasi naka-open 'to, Dadali yung kuryente rito, paakyat dito. Dito hindi papasok, hindi mahahati ang kuryente rito. Didiretso siya rito, papasok dito 'no. Naka-open 'to, didiretso na siya rito. Pagpasok niya rito imbis na mahati siya rito, papasok na siya rito pabalik. So, ilaw lang 'yan. Ito naman ang in-on natin, ito. Halimbawa ito ang in-on natin. Ito, in-on natin 'tong ganyan. Siyempre magso-short yan dito 'no. Yan, in-on natin. Ang mangyayari itong dalawang ito iilaw. Pakita natin ngayon yung tracing ng kuryente 'no. Simula dito, dadaloy siya rito 'no, ng pagganito. Hindi siya dadaan dito kasi nakabukas 'to, wala siyang papasukan, putol ang kuryente, putol ang linya, kaya dito lang siya. Pasok siya dito, 'no, diretso dito. Yan, magsasalubong ngayon yung dalawang kuryenteng yan dito sa point na 'to. So, dadaan dito, papasok dito, diretso dito. Huwag kayong ma-confuse, nakabukas 'to pero dadaan yan dito. Hindi papasok dito, siyempre wala siyang sasalubunging kuryente, nakabukas, Diretso yan dito, aakyat dito. So, bumalik yung kuryente, ilaw 'to, pero ito di nakailaw. O next condition. So, papakita niyo yan sa plates ninyo, sa schematic diagram ninyo kung ilang condition yun 'no. Yung unang condition, ito nakabukas, ito lang ang nakabukas. Pangalawang condition, ito lang ang nakabukas. Yung pangatlong condition, bubuksan mo pareho. Papakita niyo yun sa plates ninyo. So, ilan yung condition? Depende yun sa problem, So, 1, 2, tsaka 3. So, yung una, nakabukas yung isang switch, nakapatay yung isang switch. Yung pangalawa, nakabukas yung isang switch, nakapatay yung isang switch.
Yung pangatlo, lahat ng switch nakabukas. Okay, yung sumunod na condition, parehong nakabukas o parehong naka-on yung dalawang switch, no? So, tsaka ito, naka-on pareho. So, pag naka-on pareho, iilaw pareho yan. Yung apat na ilaw na yan. Pero ipo-prove natin, no? So, galing dito yung kuryente halimbawa. So, galing dito, nahati rito, no? Tapos nahati rin dito. Diretso dito, pasok dito, no? Kasi naka-on yan, eh. Mahahati sa dalawang kuryente. Labas dito, kasi magsasama itong dalawang kuryenteng ito, lalabas dito, pasok diretso dito, no? So, hindi nakakonekta to dito, baka magkamali kayo. Tapos pagdating dito, pasok dito, pag ganyan. Mahahati, no? Yung isang kuryente dadaan dito, yung isa aakyat dito. Eh, naka-series yan, iilaw pareho yan. Daan diyan, baba dito. So, nahati yung kuryente rito, no, kanina. Itong isa po aakyat dito. Yung isa diretso rito, yung isa aakyat dito, no? Pag-akyat niya rito, sasalubungin niya yung kuryenteng nahati rito. Or sasalubungin niya yung kuryenteng nahati dito, dito sa point na 'to. Bababa siya dito, no? So, kasi nahati yan dito, yung isa umakyat dito. Yung isa dumiretso dito, so dumaan ditong pa-ganyan. Tapos ito naman umakyat dito, sasalubungin niya itong kuryenteng 'to, lalabas siya rito, pabalik do'n. Okay, kaya ilaw pareho yan. Ito yung, wiring diagram niya. Ganyan yung wiring diagram niya. Ito yung isang version nung ito naman ay dalawang bulb controlled by 2 three-way switch. Dalawang three-way switch. Paano gumagana yan? Ma-trace natin. Nandito pareho yung toggle ng dalawang switch. So, dadalo yan. Parang yan, no? Punta rito. Papasok dito. Pet doon. Tapos pasok dito. Mahahati yung kuryente, no? Yung isa aakyat dito. Dadaan dito sa bulb na to, iilaw. Diretso dito. Mahahati uli, no? Yung isa papasok dito. Diretso dito. Ilaw to siyempre. Iilaw, I mean. So, itong kuryente pa lang ito, sasalubungin niya yung kuryenteng ito. Nahati, eh. Aakyat yung isa rito, sasalubungin niya yung kuryenteng ito. Tapos diretso dito, iilaw, hati uli. Pasok yung isa rito, yung isa dito. So, iilaw pareho. Ulitin natin. Dito ang daan, pag ganyan, ganito, hati dito sa dalawa, yung isa dadaloy dito, yung isa dadaloy dito. Dalawang three-way switch to, class. So, dadaloy siya rito, no? Pasok dito, mahahati sa dalawang kuryente. Yung isa dadaan dito, yung isa papasok dito, no? So, pagdaloy nito dito, sasalubungin niya to. Kahit siya rito, pasok dito, tapos aakyat dito, diretso dito. Nag-join sila rito, naging isang kuryente na lang, pabalik dito, kahit dito. So, pag binaba ko itong isa, ito binaba ko rito, mapuputol yung circuit, mawawala ng kuryente. Mawawala na. Tapos ito, mawawala ito. Mawawala na lahat yung daloy ng kuryente. Mawawala na rin yan. So, ito yung pangalawang condition, no? Yung unang condition, parehong nakakonekta.
Yung pangalawang condition, tinanggalin mo 'tong isa, nakakabit dito yung isa, walang kuryenteng dadaloy. Pero 'pag binaba ko rin itong isa, ilagay ko rin 'to dito, ibang usapan yun 'no, dadaan uli yung kuryente 'no, may dadaloy uli. Gano'n din ang proseso, kaya lang naiba lang yung daan sa switch. Yung mga ganitong klase ng switch class, ginagamit ito sa hagdanan, eh. Pagpasok mo ng bahay, pag-akyat mo alangan namang bababa ka uli para patayin mo 'no. So, dun sa pinakapinto, papatayin mo na kasi nakadaan ka na, eh. Dadaan dito, diretso dito, 'yan, dadaan dito, aating uli rito, yung isang kuryente dito dadaan, yung isang kuryente dito. Akyat dito yung isa, pasok dito, yung isa papasok din dito, isang kuryente na lang 'yan. Punta rito, pabalik dun sa source, akyat dito. So, ilaw uli 'yan. Ito yung wiring diagram niyan 'no. Yung kanina schematic diagram, ito wiring diagram. So, ito yung tatlong plate, plate 1, plate ito 4, 5, 6 na pala 'to. Yung kanina plate 1, 2, and 3, plate 4, 5, and 6. Ito yung plate 4, 5, and so yung kanina na nandito sa problem, ang pinapagawa sa inyo ay plate 1, 2 lamps in series controlled by a single pole switch and 2 lamps in parallel controlled by a single pole switch. Ginawa ko na yung isa niyan. 3 lamps in parallel controlled individually by a single pole switch in one location. Tapos 2 lamps controlled by 2 three-way switch in 2 location. So plate 1, 2, and 3. Tapos sinampulan ko kayo ng ganito, yan. Sasagutan niyo 'to class, sagutan niyo 'to, explain ko na yan. Ito yung schematic, ito yung wiring diagram nung nauna. So, sunod na plate ninyo, plate number 4, 5, and 6. Try niyong pag-aralan na lang 'to. 4-way switch ang ginamit dito. So, paliwanag ko 'to. Ang 4-way switch hindi pwedeng mag-isa. Kailangan may kasama siyang 3-way. So, 2, 3 lamps controlled by 2 three-way and 1 4-way switch in 3 locations. So, location 1, location 2, location 3. Okay, ito yung katulad dun sa IRTC. Bawat akyat mo sa hagdanan, bawat floor, pwede mong patayin yung ilaw sa baba. During normal state, ang 4-way switch mo ay nakaganito. Pero pag sinimulan mo na yung switch, magiging ganito siya. So, tignan nyo, yung flow ng kuryente. Ang flow ng kuryente niya, pag ganyan, no? During normal state, ang gagalawin ko lang itong unang switch. Ito, naka-normal state to. Yung unang switch ang gagalawin ko. Or ang ibig sabihin, parehong naka-on yung dalawang three-way. So, dadalhin siya rito, dadaan siya rito. Papasok dito, akit dito, pasok uli dito, mahahati, no? Yung isa dadaan dito, ang sabi, 3 lamps controlled by 2 three-way switch and 1 4-way switch in 3 location. Hindi din specify kung ano, so parallel, no? Unless otherwise stated, nakaparallel yan. So, dadaan dito, nahati, yung hating kuryente na isa dito, yung hating kuryente na isa dito. So, papasok siya dito, diretso dito, no? Tapos, ang kuryente nito na nahati, dadaan dito, papasok dito. Mahahati ulit, no? Sasalubungin niya itong kuryente pa lang ito. Itong kuryenteng ito, tsaka ito, magsasalubong. Magiging isang kuryente siya dito, saakyat dito. Ayun, nag-rejoin siya rin. Itong kuryenteng umakyat naman dito, bumaba rito, sumama din siya sa kuryenteng to, no? Kaya naging isang kuryente na siya. Paakyat dito, tapos meron pa siyang isang kuryenteng, may kuryente ring nahati rito, na sinalubong naman itong kuryenteng ito dito. Ang kuryenteng ito rin yan. Pag nagsalubong sila, balik sila sa circuit. So, halos ganun din. Yung susunod na condition, mag-e-X ng dalawan to. Kaya yung kuryente na isa dadaan dito, kailangan i-on mo to para doon naman dito. Pero dito yung proseso, ganun pa rin. Dito lang nagbabago. So, ilang execution yan? 1, pareho naka-switch.
tsaka nasa normal state 'to. Pangalawang execution, baba mo 'to dito, siyempre di iilaw 'yan, tapos i-on mo 'tong ano 'no, 'tong, four-way switch. So, nakababa rito, ano mangyayari? Dadaloy yung kuryente. Kasi 'pag binaba mo 'to rito, walang kuryenteng dadaloy, at its normal state, eh. Kaya lang ibang usapan 'pag in-on mo itong four-way switch. 'Pag in-on mo 'tong four-way switch, yung kuryente dadaloy na ng nakababa ito, dadaloy ng pa-ganyan, 'no, papasok dito. Gano'n din ang proseso dito. 'Pag binaba mo ganyan ito, pareho nakababa, hindi mo ginagalaw itong switch, dadaloy yung kuryente dito, hindi magtutuloy kasi binaba mo 'to, eh. So, activity 8, mga technical information na lang ito. Idadagdag ko na lang 'to sa video 'no, tutorial diagram niya. Ito yung plate number 11, ito yung one line diagram niya hanggang activity. Gagawin niyo yung activity, bukod pa yung plates, ha. Nakabukod yung activity sa plates, hindi magkasama yung activity sa plate. Hindi mo gagawin sa activity yung plates, ibubukod mo siya. So, sa bawat activity, may isang activity ka sa starting plate number 6 ata yun 'no. Tapos kung 3 plates ang laman nun, ibubukod mo yun ng ano 'no, ng papel. Iba yung activity nun.